Alright, pick up tayo dito sa lot 1. Tapos drop natin Margot. Ang layo, putik. Yun yung ayaw kay Grab eh. Inaabuso tayo eh. Pag nagbiyahe na tayo ng malayo, tuloy-tuloy na. So pick up na natin to. Tapos biyahe na natin. Ay, awit kay Grab. Customer ko nag-chat na kung nasan na ako, di ko pa napipick up pero nandun na kasi ako eh. May mga gano'n talagang customer na no, may namadali si rider. Ganito kasi yan guys, once na pumasok sa amin yung order, malapit lang kami sa merchant. So siyempre kami mga rider, nasa isip din namin na baka okay na yung order, baka nandyan na para pipick up na lang namin, tapos ibabiyahe na namin. Ganun lang naman yun. Meron ding mga merchant na vendor na piniprepare pa yung pagkain na in order nyo. So hihintay ng rider yon. Tapos kayo, minamadali nyo kami mga rider na nasa na kami. Kami din naman gusto namin nandyan na kaagad yung order nya para mabiyahe na namin, diba? Tsaka para makarami kaming booking. Alam nyo bang minsan din ako katulad ko, sinasabi ko na lang na pinapollow up na ng customer yung order kahit hindi. Kaya huwag nyo sisihin yung rider kung ba't ang tagal ng order nyo. Yung yun, hindi sa amin yun, sa na yun, merchant na yun, sa vendor. Kami nga, ayaw rin nga namin naghihintay eh. Gusto nga namin nandiyan na kagad yung order nyo. May mga ganong customer talaga na minamadaling rider. Kawawa naman yung rider kung hindi ko lang kasi nasasama sa video na anong oras ako naghintay sa yung haba nun. Tapos yung mga merchant pa, ang dami pa nilang piniprepare, diba? Tapos minsan mayroong mas may nauna pa sa order namin, meron pa mas may nauna sa order nyo, yun yung inuuna nila. So na-stock yung order nyo, naghihintay kami ng matagal. Kaya ending, kawawa yung rider. Yung mga merchant kasi kahit anong gawin nila, kumikita pa rin yan eh, diba? May nag-order pa rin sa kanila. Yung rider, pag nasira yung oras niyan, naghintay ng matagal, may malaki rin yung nawawala sa rider. Rider lahat naman talaga yung tama niya eh. Hindi sa leeg, sa rider. Hindi sa leeg yung tama no. Ay gagi, komento. So sana naiintindihan yung sitwasyon ng rider. Alam ko pwede lumiko eh. Saan to? Call ko na nga to. Dana Thomas, English to. Patay, di tayo pwede pumasok dito. Ay no, nakapen siya bandan dun. Anong gate to? Nasa gate 5 tayo. Putik yan. Balikatan? Balikatan? Hindi, Thomas. Balikatan yan sir. Dito yan. Saan yan? 7. Dun pa yun no. Ikot pa ako nyan no. Wala kasi sarado kasi dito sir, hindi siya makapalabas.
papunta dito. Lapit lang naman sir, paglabas mo sa stoplight. Alam mo yun, Andy? Oo. Lagpas doon, di ba? Yung palikod. Babalik pa ang stoplight niyan, no? Lumang stoplight doon, yung hindi na gumagana. Oo. Dito ka doon, ako doon. Papasukin ka naman doon. Oo, sige. Thank you. Lapit lang. Ano, sabi ko na eh. Wait. Ang layo ng iikutan natin na ito. Nangyari na dahil sa akin to eh. Hassle naman. Ba't kaya doon nila pinipin yung... Alam pala nila bawal doon eh. Marami na daw grab na ano doon eh. Saan yung gate 7 dito? Eh wala naman dyan dito. Sarado yan. Napunta na ako dati dyan. Yung ending natin neto, babalik talaga tayo saan tayo nagano kanina, sa stoplight. Dito yan, alam ko eh. Sa mismong airport to. Yung luma. Saan yun? Ito, dito siya. Yun ata oh. Thomas? Ano ba nga? Thomas. Sir Tomo? Baka yun sir. Bawal lang pumasok sir. Bawal na? Dati pwede no? Ang layo eh, nandun siya nakapin eh. Oo nga sir. Hindi nadala ng grabe yung pinapadaan. Oo. Ito siguro. Thomas? Sabi na. Thank you sir. Boss, thank you. Okay na, dami natin to. Wala eh. Papag-add ko sana. Kaso, eh. Baka di kayo makaintindihan. Kaya di ko na pinag-add. Na joke. So yun guys, layo ng mga biyahe natin ngayon. Diyos ko. So, naman na tayong booking ulit nito. Sana pasukan tayo ng malapit lang. Ayoko na ng malayo. Sayang gas natin oh.